bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisangatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Tayo po'y muling pinagpala na magkatipon-tipon sa harap ng ating mahal na Poon dito sa kanyang pambansang dambana upang ipagdiwang ang ating pananampalataya. Kaysa ng lahat ng mga deboto na nasa kanilang mga tahanan at sa iba't ibang panig ng mundo, muli nating hingin sa Diyos ang kapatawaran sa lahat nating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco de Sales ay makapagbigay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kanyang pagkauliran sa matyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming kapatid. Sa ngalan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob ko kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos
ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda. Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno. Nang akayin ko sila mula sa Ehipto, hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw na iyon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila na may magiging bayan ko. Hindi na kakailanganing ituro ninuman sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ang bisa, ang una. At anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig at pagtatapat ay makakadaop palad. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Panginoong Diyos, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ang nagpapangaral sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat. At ang katarungang damay, maghahari mula sa itaas. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai, bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,
Panginoon, at sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga napili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinaguriang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpapasyang magpunta mismo dito sa Quiapo sa pambansang dambana ng ating Poong Jesus Nazareno ngayong Biyernes, araw ng mga deboto, araw ng ating debosyon. Palakpakan po natin ang mahal na Poon. Ang ating pong ebanghelyo ngayon mula kay San Marco ay tumutukoy sa pagtawag o paghirang ng Panginoon sa 12 apostol. Isang bagay po na sana huwag nating ipagpapaliban o isasawalang bahala ang ating pong gusali, ang ating simbahan dito sa Quiapo, napaliligiran ng mga apostol. Siguro hoy, magandang isang araw, libutin ninyo, no? Palibutan ninyo ang buong simbahan ng Quiapo para matukoy na ang mga apostol ay nakahimlay, ang kanilang mga monumento at mga imahen ay nandyan sa mga haligi ng ating dambana. Patunay na sila ang kaisa ng Panginoong Jesus Nazareno sa pagtawag ng Panginoon. At ito ho ang maganda nating pagnilayan na hindi lamang ang 12 apostol, kundi lahat tayong mga namimintuho, lahat tayong mga deboto ng Poong Jesus Nazareno ay kapwa niya tinawag. Meron nga ho napakagandang expression na sa tingin ko'y nalimutan nyo na, ngunit magandang balik-balikan. It is in English, in the original, pero madali naman ho nating isalin sa Filipino. It goes this way: God did not choose the qualified, but He has qualified those He has chosen. Nosebleed tayo yan, no? Okay, para hindi mag-nosebleed, sasali natin sa Filipino. English muna. God did not choose the qualified, but He has qualified those He has chosen. Kung atin nung isasalin sa Filipino, hindi tinawag ng Diyos ang mga karapat-dapat, bagkus Kanyang pinaging dapat ang Kanyang mga tinawag. Mamili ho tayo, English o sa Filipino. Doon na tayo sa Filipino, wikang pambansa. Hindi tinawag ng Diyos ang mga karapat-dapat, ngunit Kanyang pinaging dapat ang lahat ng Kanyang tinawag. At ito ang napakaganda nating maging pananaw sa pag-unawa sa paghirang ng Panginoon sa 12 apostol at maging sa atin ding lahat na mga mananampalataya at deboto. Lahat po tayo'y tinawag, inanyayahan, pinili ng Panginoon. Lahat pinili, walang tinangi. Kung meron man siyang tinangi, lahat. Naalala ko po yung madalas nating bukang bibig. Iba ang tinitingnan sa tinititigan. Iba daw yung kapamilya sa kapuso. Pero
Mahirap po yan. Baka magkasamaan pa ng loob ang mga network. Doon na lang tayo sa iba yung tinitingnan, sa tinititigan. Pero sa Panginoon, lahat tayo'y Kanyang tinawag upang Kanyang gawing karapat-dapat. Dito nga po sa ating Ebanghelyo, magandang palaisipan natin at pagnilayan, bakit 12? Pwede naman sanang konti na lang, para konti lang sakit ng ulo ng Panginoon. Ba't 12? Ang dami. Or yung iba medyo na may menos, 12 lang. Di ba pwedeng mas marami para mas tapos agad ang trabaho? Dahil hindi ho pwede. May sinusunod ang Diyos. At ang Diyos ang masusunod sa Kanyang pagtawag at paghirang. Hindi tayong mga tinawag. Gustuhin man natin kaunti para walang gulo, o gusto nating mas marami para hindi tayo pagod, ang Diyos ang masusunod sa pagtawag sa atin. Bakit po? Technically, 12 dahil ito po'y sumasagisag sa 12 tribo ng Israel na nagkawatak-watak sa lumang tipan. In the olden times, nagkawatak-watak po yung 12 tribo ng Israel. At sa pagdating ng Panginoong Hesus Nazareno, ito ang kanyang misyon, na ang nasira, nagkawatak-watak o ang nabungkag, sa Bisaya pa, nabungkag na kaharian, paghahari ng Israel, muli niyang tinitipon at ang sagisag, ang 12 apostol. Kaya gustuhin man naman ng apostol, tayo-tayo na lang. Ba't kasama pa iba? O kaya gusto siguro ng iba, ba't tayo lang? Yung pwede natin isama yung mas marami pang iba. Hindi ho. Si Lord ang masusunod kasi siya ang tumatawag at siya ang may plano para sa atin. Basic ho yan. No? Kahit sabihin natin, meron akong plano para sa Panginoon, ngunit higit na mahalaga, ano ang plano ng Diyos para sa akin? Tiyak, sa 12 tinawag ng Panginoon, hindi lang sila nagtataka, bakit 12 lang? Ba't ang dami natin, 12? Pero ang Diyos ang masusunod dahil siya ang tumatawag sa kanila. At siya ang may plano para sa kanilang 12. Unang plano nga niya at balak, sila ang sagisag ng kahariang muling tinitipon matapos itong magkawatak-watak. So yun ang nais ng Diyos. At ang nais ng Panginoon ang siyang masusunod, siyang dapat nating tuparin sa pagsunod at pagpapaunlak natin sa kanyang paanyaya at panawagan. Na kahit sabihin natin, may plano ako para kay Lord. May gusto kong gawin para sa Kanya. Pero higit na mahalaga dito, ano ang plano ng Diyos para sa akin? Ano ang Kanyang banal na kalooban? Ito ho ang tinupad ng ating Poong Hesus Nazareno. Sa panalangin pa lang ng Ama namin, di ba, na tinuro niya, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Na inulit niya nang siya'y naghihirap sa halamanan ng Getsemani, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Diyos Ama, ang siyang maghari at mamayani. Kaya sa pagtawag po ng Panginoon sa atin, isantabi natin yung ating mga plano at higit nating bigyang pansin at puwang ano ang plano ng Diyos, ano ang gustong gawin ng Diyos sa akin na tinatawag niya. Hindi tinawag ng Diyos ang mga karapat-dapat, ngunit siyang tumawag ang nagpaging dapat sa kanyang mga tinawag. Kaya ito ho'y nangangahulugan, una, tanggapin natin ang bawat isa. Ito ho ang isang masasabi nating problema ng anumang samahan. Meron hong non-acceptance. No? Tayo-tayo lang, di sila kasama. Kami lang ang malapit kay Father, kayo hindi. Kami lang ang pinili.
Kami lang ang mahal niya. Kami lang nalilibre, kayo hindi. Pwede yan. Tayong mga deboto na tumatanggap sa paanyaya ng Panginoon, dapat tanggapin ang bawat isa dahil ito ang kalooban niya. Na gusto ng Panginoon mabuo, magkatipon-tipon ang mga nagkawatak-watak na tribo ng Israel sa sagisag ng 12 apostol na hinihirang niya. So kung ito ang kalooban ng Diyos, ito rin sana ang ating pagsikapang maging kaisipan at kasanayan na tatanggapin natin ang bawat isa, ating yayakapin ang bawat isa. Hindi natin hahayaang may isa na mawala. Naalala ho ninyo ang isang tupang nawala? Sasabihin ng iba, maliit na bagay. Isang tupa lang, may 79 pang naiwan. Ba't pag-aaksaya ng panahon, ganon kahalaga ang isa, kasing halaga ng lahat. Nahahanapin ng Panginoong Hesus ang isa upang mapabilang sa karamihan. Kaya sana tayo rin hong mga deboto at namiminto sa Panginoon, tanggap natin ang bawat isa. Aakayin natin ang bawat isa. Tutulungan natin ang bawat isa. Dito kaya, no? At least sa 4:00 pong misa, pwede kaya yung mga nakaupo magparaya. Father, iningatan ko tong lugar na to. Nakareserba to sa akin. May kakontrata na ako na pag alis niya ako maupo dyan. Upuan lang ho yan, ha? Pwede kaya natin ipagparaya na itong upuan kong ito, ibibigay ko sa mga nakatayo. Meron nga hong isang biro no? Sa mga parokya. No? Di ba sa parokya ninyo, parang nabili na natin yung pwesto sa mga upuan. One time si Lola wala sa lugar niya. Bakante yung inuupuan niya. Sabi ni Father, naku, ano nangyari kay Lola? Buhay pa ba? So, mahirap pong may permanenteng lugar. Baka maisip na iba, wala na tayo. So, pagpaparaya, kaya ko bang ang aking pinakaiingatang lugar, maibigay ko sa iba? Dahil sila rin ay may karapatan at may karangalan na maupo ng maginhawa at makapagdiwang ng may kagaangan. Kalawa, ipagdadasal ho natin ang bawat isa. Hindi lang natin sila tutulungan, laging aalalayan, kundi maging sila sa ating dasal, sila rin ang ating laman. Ipinagdadasal ho ba natin ang bawat isa? That requires we know each other by heart. Ano ipagdadasal ko sa Kanya kung hindi ko siya kilala? Anong ipapakiusap ko sa Diyos kung hindi ko alam ang pinagdadaanan niya? Kaya malalim mo ito na ang pagdadasal natin, ang pananalangin natin sa bawat isa, sumasalamin, nangangahulugan na tayo may malasakit sa Kanya. Apektado ako sa pinagdadaanan niya. Ito sana ang ikalawang bunga. At ikatlo, pagsikapan din ho natin na tulad ng 12 apostol, ang Panginoon na tumawag ang siyang laging dahilan ng ating pananatili at pagkakaisa. Sa simbahan, saksakan ho ng dami ng intriga. Problema ng mga pare sa mga parokyano, problema ng mga parokyano sa pari nila, problema ng bawat parokyano, problema ng bawat mga pari sa kapwa pare. Huwag na ho tayo magmalinis. Marami hong ganyan. Tatak na ho yun ang bawat simbahan. Taong simbahan, nagkakagulo. Yan ho ang realidad, no? This is the holy church of sinners, as they say. Simbahang banal, pero ang kapulungan, makasalanan. Kaya sa kabila ho ng marami nating pinagdadaanan, di pagkakasundo, may pataasan,
mayroong di pagkakaunawaan, ang Panginoon nawa ang laging dahilan. Kaya ako naririto, hindi dahil may kasama ako. Siya kasi ang nag-recruit sa akin eh. Hindi. Ang poon ang dahilan kung bakit ako naririto. Ang Panginoon ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa paglilingkod. Ang Panginoon, Jesus ang dahilan kung bakit ako matyagang tumutulong sa simbahan at bakit ako nananatili sa kabila ng lahat ng pag-uusig, paglilibak at insulto na aking nakamtan. Ito ho ang nagbigay pagkakaisa sa mga apostol. Kung titingnan ho natin ang kanilang isa-isang katangian, talaga naman hong katakataka. Anong nakain ng Panginoong Hesus at sila ang mga pinili niya? Yun ang nga ang sagot. Tinawag ng Diyos ang kanyang mga ginawang karapat-dapat. God did not choose the qualified, but He has qualified all those He has chosen. Kaya sana sa atin pong sama-samang pagharap sa mahal na poon, huwag kakalimutan po itong tatlong bagay na ito. Anong magagawa ko para sa bawat isa? Laman ba sila? Lagi nawasan ng laman ng aking dasal at malasakit ang bawat isang kadeboto. At nawa, anuman ang ating karanasan, lalo na di kagandahan sa bawat isa, ang Diyos pa rin ang mangingibabaw na siyang tumawag sa ating lahat. Hingin po natin sa Panginoon na hindi lamang ang 12 apostol ang maging haligi ng simbahan, kundi ang bawat mananampalataya, ang bawat deboto, bawat isa sa ating naririto, ang mukha ng simbahang tinatag ng Poong Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang bayan ng Diyos na tinawag niya sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kanyang paghahari, iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama at ang ating tugon. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Jesucristo sa ang sulok ng mundo. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makasama niya. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga kabataan, naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay na paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway makapahinga sa kapayapaan ni Kristo sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Sa ilang sandali ng katahimikan,
ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na iniaalay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipagdasal po natin ang lahat ng may kaarawan ngayon, silang ating mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, at mga mahal sa buhay na nagdiriwang ng kanilang araw ng pagsilang. Kasihan mo sila, Panginoon, ng katuparan sa kanilang mga panalangin, kalusugan at biyayang hinihiling. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng mga naghahanap trabaho, ang mga nagnanais makabalik sa pag-abroad, sa pagbabarko, ang lunas at solusyon sa aming mga suliraning pinagdadaanan, at ang kagalingan ng mga may sakit. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Patuloy mo pong gabayan kami sa daan ng kapayapaan dito sa Silangang Asya, sa pagitan ng mga bansang may hidwaan, sa hanay ng aming mga nanunungkulan sa pamahalaan, at lalo tigit sa bawat pamilya at tahanan. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. O Diyos, amang makapangyarihan, naway tahakin namin ang daang sinimulan ni Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan, upang siya nawa ang maghatid sa amin kasama ang iba sa iyong kaluwalhatian. Hinihiling namin ito sa ngalan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, anak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming naalay, aming hiling pagkapalat, buhay na dalisay. Pagkapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay papagningasin nawa ng iyong Espiritong Banal na nagpaalab kay San Francisco de Sales para siya'y umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si San Francisco de Sales ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinakala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami at Diyos mong tunay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, namin
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, ni San Francisco de Sales, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang magkakapatid sa iisang Panginoon, samahan natin siya sa pagkilala sa Diyos na ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kami ibahin puno sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling
namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Lahat tayo'y tinawag ng Panginoon, kaya't ating pagsaluhan at pagbahaginan ang bigay niyang kapayapaan. Peace be with you. Nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang tumawag sa ating lahat. Mapalad tayo na sa Kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay.
Nazareno. Patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samot dasasan pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalutan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami maasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa kabayan ako. Ligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samot ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Muling ibinalik ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage Batch 2 sa darating na ika-18 hanggang ika-20 ng Pebrero. Halina't magdasal at maglakbay sa iba't ibang simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo.
kasama ang kadeboto natin na si Reverend Father Robert Arellano, LRMS. Ang mga flyers ay available sa ating information guard, katabi ng ating finance office. Maaari din kayong tumawag sa numerong 0927-819-5959 para sa karagdagang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 and grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat at dadasalin natin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno tuwing Biyernes. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matiyagang pagmamalasakit ni San Francisco de Sales upang aming makamtan ang kaluwalhatian sa piling mo sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Huwag po nating kalimutan ang ating pagninilay. Tayo'y tinawag kasama ng lahat, ipagdadasal ang lahat, at sa kabila ng lahat, ang Poong Jesus Nazareno ang sa ating tumawag. Atin pong tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga larawan at mga pangalan nilang aming ipinagsisimba at maging ang kanilang mga daladalang imahin at dasalan. Ang lahat nawang ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at laging sundin ang Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Kasama ng lahat, ating awitin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipinto ka namin. Para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sabay-sabay tayong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno!